Umuutang pambili ng bigas. Kahit na hindi bayaran, bigay mo na lang. Umuutang pambili ng gamot. Ha? Bigyan mo na lang, kapatid. O kung talagang gusto mo, pautang mo, pwede rin. Kung hindi na magbayad, salamat sa Diyos. Ang may utang na sa'yo, ang Diyos, babayaran ka niya. Kasi naawa ka sa dukha, nagpapautang ka sa Panginoon, sabi ng salita ng Diyos. Hindi makakalimot ang Diyos na bayaran ka sa tamang pagkakataon. Tatanggap ka ng kabayaran, kapatid. Ay, hindi, Brad Eli. Ako ayoko ka nagbibigay dyan sa mga pulubi niya kasi mga miyembro ng sindikato yan eh. Kukunin lang ng sindikato. Eh de, para wag makuha ng sindikato, bigyan mo ng damit. Eh kasi kita mo, gulagulan nito eh. O kaya, bigyan mo ng pagkain, pakainin mo. Kung talagang paniwala mo sindikato. Pero kung hindi naman, mga lihiti mo naman, matatandang pulubi, huwag kang magkakait doon sa ganon. Kaya nag-ano lang po talaga ako. Kasi first time ko pong gagawin to, sir, para lang po talaga. Ilan taon na ba yung anak mo? 6 years old na po. Sir, nag-aaral na po yung anak ko. Panganay na anak ko po yun. Babae po yung anak ko. Babae yung anak mo. Taga dito po ako sa Barangay de la Paz Norte po. Dito po sa papasok ng kanto na. So ngayon, nasan yung anak mo ngayon? Saan siya Yung anak ko po, sir, hindi na po naka-hospital. Ito po, request lang po na sinadjust po ng doktor kung may pera daw po kami sa Mount Carmel po. Okay. Kaso ginawa na lang po namin, sir, nangiram na lang po kami ng nebulizer po, yung machine po. Oo. Yun na lang po yung para maginawaan po yung iningan ng anak. Yung ano po, pagingan ng anak ko po. Okay. Kailangan mo na magkano? Yung 7 po. Yung para po dun pa po sa Salbutamol tsaka sa Ambroxol po. Kasi Wala ka po, bang trabaho ngayon? ako po, sir, nagtatrabaho po ako, sir, construction worker dito po sa St. Jude. Okay. Nagpipintura po ako ng mga bakal, sir, C-Firelings, pati po yung mga triangular po. Yun po yung pinakatrabaho ko, sir. Asawa mo? Yung misis ko po nasa bahay. Babae. Opo. Yung misis ko po, sir, di na po nagtatrabaho dati po sa super company po, pagawaan po ng bag tsaka wallet. Dito po sa Telabas Lager po. Okay. Dati din po akong doon nagtatrabaho, sir, kaso po, nung nagbawas po ng tao, sir, panay force leave po kami. Isa po ako sa mga nawalan po ng trabaho, sir. Ngayon po, nagtatrabaho po ako sa St. Jude po. Pagawaan ng bag tsaka wallet. So, yung 500 na binigay ko sa iyo, sige, dagdagan ko na ha, para maiipat mo na yung anak mo. Bigyan kita 2,000 ha. Diyos po, thank you, Baka kulang yung 500 na binigay ko ito. Bigay ko na kita ng 2,500. thank you, thank you. Hindi, para lang at least mapagamot mo na yung anak mo ha. Thank you po. Sir, tatanawin kong utang na loob to. Promise po. Hindi, sabihin ko sa'yo, kumbaga, binigay tayo ng instrumento ni Lord para at least matulungan ka. Opo, maraming salamat Sige, po talaga sa iyo, sir. Promise ko po. Oo. May magandang kapupuntahan po talaga. Mag-pray ka lagi. Yun lang advice ko, mag-pray ka lagi, ha? Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Kita nyo, napakagagandang salita ng Diyos. Ang naaawa sa dukha, nagpapautang sa Panginoon. Kita nyo, maawa ka lang sa dukha, minum mo napautang mo ang Diyos. Paano mo mapapautang yon? Kanya lahat ng bagay. Pero sabi ng Biblia, napapautang pala natin ng Diyos pag naaawa tayo sa dukha. Naawa ka sa pulubi, naawa ka sa dukha, naawa ka sa ulila, naawa ka sa babaeng bao. Yan ang aral ng Diyos ng pag-ibig na itinuturo sa atin. At kung naaawa tayo, pagka nangungutang ang dukha, papautangin mo. Pag nanghihingi, bibigyan mo. Basahin natin ang 5:42 ng Mateo. Bigyan mo ang sa iyo'y humihingi at huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang. Aral ng Kristo yan mga kapatid. Bibigyan mo ang sa'yo humihingi. Teka muna, humihingi ba? Bigyan mo. Yung umuutang, huwag mong talikdan, kaya mong pautangin. Konti lang naman. Kaya bawat pagkaawa sa dukha, nagpapautang ka sa Diyos na may-ari ng buhay mo, may-ari ng buhay ng mahal mo sa buhay, may-ari ng buhay ng lahat ng tao. Halimbawa, dumating ang panahon, gipit ka. Merong
pangkailangan na hindi pwedeng ibigay ng kapwa, may utang ang Diyos sa'yo, naawa ka sa dukha, lumapit ka, Panginoon, di naman po ako naniningil, humihingi lang po ako ng awa, kaawaan mo ang aking asawa. O, ba, may sakit yung asawa mo, kaawaan mo po, may utang ang Diyos sa'yo, palagay mo hindi kanya bayaran. Kasi gagantihin ka ng Diyos ayon sa ginagawa mo eh. Ang nagpapatawad, pinapatawad din. Ang hindi nagpapatawad, hindi rin niya papatawarin. O kaya, ang naaawa sa dukha, nagpapautang sa Panginoon. Ang kanyang matuwid na gawa, babayaran sa kanya uli. Kaya ang sabi ni Kristo, bigyan mo ang humihingi, huwag mong tatalikdan ang nangungutang. Ngayon, yun lang ba ang bibigyan mo, yung humihingi? Basahin natin ang 3:17 ng unang Juan. At nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at dooy ipagkait ang kanyang awa. Paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Kahit naman pala hindi humihingi, nakikita mo talagang gipit, dapat huwag ka na maghintay na hingan ka. Sabi ng Diyos, meron kang pag-aari, nakikita mo yung kapatid mo nangangailangan, ipinagkait mo sa kanya ang iyong awa. Paanong mananahan sa iyo ang pag-ibig ng Diyos? Kaya para ibigin ka ng Diyos, may nakikita kang dukha, nangangailangan, kahit hindi manghingi, kapatid, bigyan mo. Yun nga ang sinasabi-sabi ko eh. Hindi para magparangalan, hindi para magyabang. Maliit na bagay, lalo na kung mayaman ka. Hindi nga mababawasan ng kayamanan mo pagka tumulong ka sa mahirap eh. Pero alam nyo ba, pag gumagawa tayo ng ganon, napapautang natin ang Diyos. Bahala na kayong mag-isip. Yan po ang mga aral na magagandang aral ng Diyos, ilalagay natin sa ating mga puso. At pagkaya na yung ating ginawa, may malaking gantimpala yan sa araw ng paghuhukom.